Sin? Ah, saan mo ni? Kami, ako na tanan, kini. Tanan, resulta to nga, 5 dito. Guys, pakilala ko pala sa inyo mga kakugi, si Boss Ray Daklan. Matalik na kaibigan ni Boss John Homicilio, mga kakugi. Yan. Matagal na kayong magkaibigan, Boss Ray? Ni Boss Tagal John? pa, during Paldays pa. Pal days pa. So isa si Boss Ray sa nagsaayos, no? Nagsaayos itong Manukan kasi nasira to panahon ng Odette, no? So isa ka sa mga tumulong kay Boss John Holmes para may patayo to ulit. Grabe ba gid kasira ito nung Odette? Sobra gid guba dyan, asin? Sobra pagkasira dito lahat, almost mga 80% siguro, pati yung bahay doon. Ako, sira talaga. Oh, yung bubong, lahat. Ilang buwan nyo natapos na sa ayos ng yung farm? 6 months siguro. More or less, mga 6 months. Araw-araw may pasok dito. May pasok. Kol, wala namatay manok ito, Kol. Daghan. Daghang nadali ng mga manok. Maraming nadali dito. Ako, sayang yun, no? Mga breeding materials yun. Breeding material. Dito lahat. Boss, tayong buntag. Ilan kayo dito nagtrabaho, boss? Empleyado? 7. Stay-in mo diri? Oh. Taga din ragid mo? Taga Bohol. Taga Bohol mo? Taga Bohol o taga Mindanao. Oo. Taga Cebu. Taga Cebu. Sa nga mo, boss? Robert. Yun, si Boss Robert, mga kakugi. Isa sa mga tauhan dito ni Boss John Holmes. Nabanggit mo kanina yung pangalang Julian Boy, Boss John. Yun ang pangalan ng farm mo, no? Yeah. Julian Boy Game Farm. You know? Bakit Julian Boy ang pangalan ng game farm mo, Boss John? Dati kasi hindi yan Julian Boy. Ang pangalan po niyan is Serengeti. Yung Serengeti is a place in Africa. Nandun yung mga wild animals. No? Nung nag-entry tayo dati sa Banawa, siguro nagkamali si Nunoy dati na sinulat Sarangati. So mula noon Sarangati na talaga. And then later on I learned a lot, like knowing things like 3-syllable word na parang maswerte. Bakit naman itong mga business group ay laging 3-syllable? Like for example, yung mga pupunta ka ng mall, malalaman mo to, McDonald. Tatlo talaga. McDonald, Jollibee. Yung 3 syllable, no? Kahit bangko, Metro Bank, 3 talaga. China Bank. China Bank. Kung sa tao man, Lucio Tan, no? Henry C. Gokongwi. Kaya nga, Kakugi. Ganun din. Tatlo. Kaya nga, they are very successful. So, kaya nga, my youngest son is Julian. So, binago ko po yun. Nagiging Julian Boy. Julian Boy. Yun. Nung mag-umpisa ka na sa breeding mo dito sa Julian Boy Game Farm, Boss John, ano-ano yung mga materials na ginamit mo sa breeding nung pag-umpisa mo? Dito sa Julian Boy, no? Before dito sa Sudlon 1, no? I started importing in the year 2001, no? 2001. 2001, that was the time that I imported the Julian Boy Blacks. Okay. So ini-import ko yan through a friend, Monching Roque. Siya po yung tumutulong sa akin na we took the lines from Donatan Gloyd, no? Doon sa Riverside ba yun? Nalimutan ko yung lugar niya. So at that time, I asked him na ano po itong bloodline. So the guy that did the breeding, as if wala po siyang basic kung ano talaga yung breeding. So ang sinabi niya sa akin, this is a blend of a brown reds
lazy claret. Mm-mm. So ibig sabihin, yung Julian Boy Black, bago pa dumating dito, ay nagkaroon na po siya ng ganong line. Na which ako naman ay I am not into like computing the percentage of bloodline, no? Kasi nga para sa akin every offspring is unique po, no? Kahit anong umpisahan natin, kahit anong process na tinatawag diyan, it is always unique. No? So ang importante lamang po is we have to know how to make a line out of that line that we have, no? So what I did is I examined my first lines kung ano yung kulang, no? Yun ating responsibility. We do not buy from a breeder and then expect the good things to happen because that breeder is a good breeder at marong panalo. No. The one that we buy from that breeder, wala po siyang kopya na itira doon na naiwanan. Walang Xerox copy yan eh. Yung pumunta sa atin, kung ano man yung ipares, wala po siyang pareho nun sa kanya. So tayo po ang may responsibilidad para i-improve at angat yung ating palahi. So kung ano man yung kulang sa nakikita nating naibili, yun ang ating gawing tailoring. Because for me, breeding is tailoring. Iti-tailor natin yung mga gandang attributes na kailangan nating idagdag. Halimbawa, kulang sa height. So, one has not to choose on the name. He has to choose on the attributes doon po sa ipares niya na mag-augment doon sa height. Halimbawa, sa liig. Because minsan nananalo tayo. Pag nananalo tayo, we want to happen na mananalo din yung mga offspring tulad ng nangyari sa tatay. Ay minsan po hindi mangyayari yan because the offspring really is a picture or a reflection kung ano yung pinanggalingan, kung tatay at saka nanay, ano yung pinanggalingan. So, yun ang umpisa. Yun ang ginawa ko dati na in-examine ko. This is a brown-red over lazy claret. So, anong gagawin? It's just rebooting. Parang computer na i-refresh mo siya, i-reboot mo siya. Doon po, so, kung anong nandun sa kanya. Ay, meron siyang white-legged, meron siyang itim. So, doon, paresan mo muna siya ng white-legged at saka ma-refresh uli yung white-legged niya. Kasi hindi na nakikita. Kasi nga, Julian Black dati is super itim yung paa. Because the one that they did, they drift. Breeding is drifting. Kung ano yung gulay na lalabas na gusto mo. So, nag-drift siya doon sa itim na paa. Yet, you know or you knew na mayroon siyang white-legged doon. So, para ma-refresh yun, para magiging active uli yung white-legged, bibigyan mo ng white-legged and then maybe create a strain of that white-legged na lalabas. That is rebooting. So, yun ang pagkaintindi ko hanggat sa nagkaroon ako po ng families doon. So, ito yung mga Julian Black mo ngayon? Julian Boy Black. Nung mag-umpisa ka sa breeding mo, Boss Jun, wala kang preferred na bloodline talaga na talagang, yung i-breed ko, ganito na bloodline, tapos kagawa ako ng ganito na bloodline. Wala kang preferred, for example, gusto mo mga Kelso, mga old lines, tapos yun ang mo? Wala akong ganon kasi nga, I have my own understanding on that, no? Because every color of feet represents a characteristic. Like for example, a white-legged, mayroon po siyang nabubuong characteristic, yung tinatawag nating talino, at saka yung accuracy. Kasi nga, yung mga white-legged, sila po yung tumatanggap ng mga good traits o yung mga good sensories of the old chicken in the past. No? Halimbawa, yung mga white-legged? Yung mga white-legged, sila po yun na may dala noon. No? Kaya nga, kailangan din nating mag-careful sa kanila kasi nga, they're easily destroyed also in the process. Kasi nga, because they are very watchful. No? Because of their being watchful, it transform into a skill. Kaya nga nagkaroon sila ng magandang timing. That's why sometimes sabihin natin, napakagandang cut. It's because when a chicken gives a strike, they give at the right timing. Wala pong kasalungat noon.
pag ang palo ay walang kasalungat, kahit mahina, papasok po iyon. So, the white-legged carries this trait. Kaya nga, I do not speak for any kind of bloodline. I see more on the color of the leg. So, yun pala. Kasi marami ngayong nag-ano, Boss John ba na, yung mga manok na nandito sa atin, special sa Pilipinas, mga chapsoy. Ang tanong, ano ba ang mga pure na mga manok? So according to you, base sa kanina nasabi, magbe-base ka sa dalawang lang, sa kulay ng paa. Yun ba ang masasabi natin na mga pure na manok, yung mga white at saka yung black, ang paa? Masyado na po kasing na-abuse itong word na pure, no? Even to the new breeder, they would ask all the time, is this pure? Pure ba to? So, yun po yung nagiging dahilan bakit nagkaroon ng parang confusion. Kasi nga, most of the new breeders would start like, I want to start a pure line. When in fact, all the chickens that we see is always unique. Wala pong kapareha. Kasi nga pareho sa tao natin. Ang tao ang anak natin, hindi nga magkapareha sa atin. There are ways maybe on like movement na magkaroon ng pareho sa atin. No? But the way they think, it's totally different. That's why there is no such thing as pure. Well, if you want to use the word pure, you can use that for the chicken that you're gonna start. For example, this is the chicken that I'm gonna start. This is the hen, the brood hen. This is my pure. If you really love to use the word pure. But the word pure kasi ngayon has so many levels of understanding. Kasi nga yung mga nag-una sa atin, lalo na sa Amerika, they are more on the purist lang. Yung bang parang nagbe-breed ng aso na ito is a pure line of these dogs like Passion Show, like now what we are looking sa una long time ago, iba kasi ang labanan sa States, no? They're using this shorter knife. They need more punches, no? They need chickens that do not think properly. So these are the type of chickens na halimbawa, kaya nga sila nagbe-breed dati na kinikwenta nila yung crosses, no? Two-way, three-way lang, no? So, but later on, once you understand more on the genetics, yung actual cross is really when you cross two different color of feet, like the white and the dark-legged, because the white and the dark-legged makes heterozygosity in science, no? Magkaroon po ng yung genetic diversity na nagiging variable. So the effect of hybrid is it's why BRID. Iba yung hybrid na Ang hybrid kasi na nalalaman natin is about yung ganda ng looks, no? But the act of crossing a two different color feet makes the hybrid effect. Once mayroon pong hybrid effect, it is possible na magkaroon po ng elevation ng talent. Like example, ang dating mga manok po ay hindi naman sila maglast in a sparring. In the wild, wala naman tayong nadakip na wild chicken dyan kasi nagpatayan. Tama. But why is it right now kung nabitawan yung isang manok dyan sa cord, namamatay kasi they fight to the death? Diba? Because of crossing, nag-i-improve yung talagang galit, o nag-i-improve yung talagang yung kanilang combativeness because of the effect of a hybrid, the crossing of two different genetic format. Yung nag-gets ko mga kakugi, sabi ni Boss John, bakit sa wild, bakit hindi nagpapatayan yung mga manok? Pareho naman yun mga manok. But ito sa mga domesticated na mga manok, bakit dumating sa point na they will not stop fighting until may matsugi. So yun pala dahil na sa crossbreeding. So
With regards to purity ng manok mga kakugi, according to Boss June, is masasabi natin na ang purity ng manok makukuha lang sa makikita sa kung white leg at saka yung dark leg kasi yun talagang pinag-uumpisahan. Now, dahil sa cross na para matawag natin na hybrid yung manok natin, yung HY, BRID, kaya nagkaroon ng mga manok na talagang parang combatant na talaga, parang warrior na talaga. Pero which in fact, yung manok by origin, yung pinaka talaga na manok is hindi man yan katulad ng tao ba, pag nakikita tayo ng kapwa lalaki, hindi man tayo nag-aaway agad, hindi man tayo nagpapatayan. Pero once ma-crossbreed na tayo, siguro darating ang time na pag makakita ka ng ibang gwapo na katulad sasabunutan mo na. Parang gano'n ang naintindi ko. Yun ba, tama ba yung pagkaintindi ko, Boss John? Yeah, the effect of crossing to different genetic format, it improves everything. Like for example, doon sa kanilang talino, no? Like for example, when you cross a white-legged that carries this talent of watchful and being alert all the time, i-cross mo ng dark-legged which known to be more on speed and power. So magkaroon ka ng hybrid effect doon. Yung manok mo ay uunting ko kumpleto yung talent, no? So like the hybrid rice, nanggagaling po yan sa mga iba-ibang variety, no? Hindi ka magkaroon ng magandang result ng hybrid rice kung hindi ka magkaroon ng cross-pollination doon, no? Nag-i-improve. So yun ang theory po ng hybrid, no? It's not about the kulay or whatever. Kaya nga noon dati, yung mga Bisaya na manok ko, kinocross ko ng Robol. Ay wala naman akong nakikitang hindi magaling, puro magaling. Because there is always what we call improvement for the effect of being hybrid, crossing to different genetic format. Kaya nga dati na-formulate yung word hatches. Because hatches from the word Sanford Hatch in the 1800s. Diba? Yes. Sanford Hatch, kung malala natin yung mga manok niya is a brown red or this white hackle. I posted that last time na yung mga dark-legged na manok na like Gilmore, Maclean, dark-legged, tinatawag hatches. Hatches. Because this chicken came from Sanford Hatch. Yes. So kung malala natin, si Sanford Hatch is walang ganun na manok. So there is what we call transformation of the chicken of Sanford Hatch na nagiging iba na doon sa yard nila Gilmore at Maclean, nagiging black-legged na white covert. Yung white covert, marami pong hindi nakaintindi doon. Ito po yung white cotton feather, di ba may tail? Sa baba noon, may white cotton feather. May isol lapit. May isol. Puti yan eh. So, at saka itim na paa. Bakit nagkaroon ng puti when in fact, if it is true na Sanford Hatch had this wing gauge before, this brown ridge na itim ang wing gauge kasi, ang brown ridge, itim po yung overcovered noon eh. Hindi puti, itim yun. So, sa baba ng tail, yung cotton feather ng mga brown ridge, itim po yan. But, nandun na sa yard nila na Gilmore Maclean, nagiging puti na po yan. Because of the crossing of the dark-legged and the white-legged, which may be coming from this white hackle. No? There is a transformation na nagkaroon sila ng ibang level ng chicken na white covert na dark-legged, and they still call it hatches because these chickens came from Sanford. Yun. Pero guys, sarap kausap ni Boss John mga kakugi. Mula nung mag-umpisa siya hanggang yung mga virtue niya sa pagmamanok ba. So ngayon mga kakugi, ito na, pag-usapan na natin tong mga katanungan nyo. Actually guys, may tawag nito, may nagpadala ng kanyang message, di ba, na inano natin sa previous episode natin kung sino yung gustong magtanong kay Boss John Holmes
pag magpunta na tayo dito. So, ito ngayon. Babasahin natin, tapos tanong natin kay Boss John Holmes. Ito naman, ito ay galing kay Kakugi Patro Aguilar. Tanong niya, Kakugi Idol, tanong ko para kay Sir John Holmes is, paano mag-create ng subfamily sa isang pair? Open close parenthesis, example sweaters. Ang meron ako sa aking backyard. Kailangan ko ba agad mag-infuse ng ibang bloodline? So, yun ang tanong ni Boss Patro Aguilar. Boss John, paano mag-create ng subfamily sa isang pair? Isang pair lang, Boss John. Kailangan ba niya agad mag-infuse ng ibang bloodline? Kaya pag pair lang, so mangyari, ang mga anak po ay hindi kailangan gagawa ka ng family out from an inbreeding process, no? Kasi pag dalawa lang, pair lang, mangyari po wala ka na ring matapunan or wala ka na ring mapagparisan kasi nga ang mga resulta ay magkakapatid po iyan, no? So yan po ang iniwasan dito sa Julian Boy na mag-breeding ng closely related genes, no? Because ang breeding kasi is magastos, no? At least man kukunti yung problema natin. Kahit man mag-inbreed tayo, may manalo pa rin diyan, pero unti-unti po ay dinidestroy natin sila, no? So upang magkaroon ka ng subfamilies, dapat po magdagdag ka na kaagad ng isang inahin, no? Kung baga dalawang inahin is the most na mag-umpisahan para makagawa ng subfamilies. The word subfamilies, ibig sabihin po nun, you are into creating your own strain, no? Because yun po ang ating nami-miss minsan kasi nga once we buy chicken from a breeder, we expect na yung breeder na iyan, yung mga palahi na anak na galing sa kanya ay gagaling na kaagad, no? So the direction is once bibili tayo from a breeder, examine yung anong kulang doon, no? Kung dalawa lang po iyan, magdagdag ka ng isang babae man lang, no? Para hindi ka magkaroon ng inbreeding. So ang gagawin po, tulad ng aking dinidiscuss dati, na yung anak ng bago pa naman yan, mag-marking ka doon sa unang pares na inahin, no? Sabihin mo yung isang inahin is hen 1, yung isang inahin is hen 2, no? So sinabi po niya na sweaters po yung pares niya. So do not be afraid you get another hen na itim po yung paa, no? So sometimes people would think na dami na itong bloodline, marami na itong chapsoy na ito. No, because it is not the way to understand that's the kind of pairing, no? Magkaroon ka ng itim na paa upang po na, kasi pag mag-sweater ka na lang ng sweater, there is a time that magkaroon ka ng homozygous state. Dadami po yung mga kulay ng white on the feathers and on the tails, no? So to have better pigmentation or magkaroon ka ng kagandahan ng sweaters, you should have a dark-legged para mag-pigmentize uli, pupula uli yung mata. No, the mata kasi, yung kulay ng mata, sometimes, minsan nga may magpapakita ng kulay ng mata nila, ng manok nila, they are very proud na it's red. Usually, tama naman po yan, pag healthy, maganda yung mata, but normally, the color of the eyes follows yung kung ano yung binibreed natin. Like for example, the sweaters, kung lagi kang sweater, yung kulay ng mga mata nila ay hahabol din sa kulay ng katawan ng feathers. The entry of the dark-legged doon sa inahin mo ay magpupula ulit yung mata ng manok mo na sweaters. At saka yung yellow na minsan pag aabot na sila magiging puti, ay magkaroon siya ng pigmentation, yellow ulit siya. Parang tingnan natin, hybrid naman yan, masyadong yellow yung paa. It's because of the entry of the dark-legged. Kasi nga, the yellow-legged from the sweaters are also coming from this dark-legged. Now, to create a subfamilies, you base that on the color of feet, no? Like example, mayroon ka isang babaeng itim na paa. Call that brood hen as hen 2.
and the other one, a sweater, call it hen one. So, you have to know the kind of marking. Kasi nga, pag mag-breeding tayo ng marking, walang marking, wala tayong palatandaan or hindi tayo nagre-record, parang hindi na rin tayo nag-breeding. So, the offspring that, from that pair, like the broodcock to that sweater, the hen one, maaaring magkaroon ka ng marking, let's say, left out. So, yung anak niyang lalaki, huwag mong ipares doon sa kapatid or huwag mong ipares doon sa kapatid niya sa ibang inahin na dark-legged. Doon muna sa inahing dark-legged. So, what you are doing there is you are widening the gene pool, no? So, making the variability doon po sa tatlo. So, yung anak din nila dito sa inahin na dark-legged, maaring magbigay ka ng marking na right out. So, yung marking mo right out, yung anak na lalaki, doon mo na ikasta sa sweater na kinastahan ng tatay mo, ng tatay ng ina, para magkaroon ka ng interpolation of the trio. Hindi yung pabalik-balik ka. So, ang mga anak po ay mag-exhibit yan ng different colors of feet. Doon ka na po magbabase doon sa kulay kung anong families na i-proceed mo, no? That is drifting, no? When you decide like the offspring of this is a yellow-legged, a dark yellow-legged, so later on doing the same process, because halimbawa ibalik ko muna, kinasta mo doon sa dark-legged yung unang anak dito, magkaroon siya ng anak na lalaki, ikasta mo rin sa tiyahin niya dito. So, maaring tiyahin, maaring inbreeding pa rin iyan. But it passes through a different genetic format kasi dumaan siya sa dark-legged. So, pag ikasta niya sa inahin niya, hybrid pa rin iyan. So, you do also the same way to the other broodstock na produkto dito, din ikasta sa tiyahin niya. Now, in the process, in the later offspring po, magkaroon ka ng magkaibang kulay. Mayroong spotted yellow, mayroong yellow, mayroon ding lalabas na puti because the entry of the dark-legged to your white-legged, there is a possibility na magkaroon siya ng white-legged. Because the yellow-legged from the sweaters, recessive po doon ang white-legged. Dito sa itim naman, recessive po yung white. So, in the process of gene interpretation, there is a tendency na magkaroon sila ng weight na lalabas. So, pag lalabas po yung white-legged, set that as a family. So, at least you set 3 families based on the color of feet. And then, it follow through the comb and the straight comb. No? Kung wala ka ng ibang makikitang difference, so dito ka muna sa comb, straight comb ba or P-comb as your subfamilies. So, yung anak ng mga first generation must have, like for example, yung unang pares mayroong 1, mayroong left out. Yung anak ng left out, dapat paresan mo na dito sa paa ng, like example, right in. So that is 5 kasi we do like marking 1, 2, 4, 8, 16, 30 dito. So, at least yung mga anak din nila carries the left out. Kahit man saan sila, nasa chord ka, nasa range mo, or nasa, titingnan mo, uy, this is a left out. Mayroon siyang right in, but this is a left out. This is the family that you started from this first pairing. Yun po ang gagawin. So, in the process, kung mayroon ka ng subfamilies na kulay, because what you did is widening the gene pool, nagkaroon ka ng variations, nagkaroon ng diversity. Ang gagawin mo naman ngayon to make your own strain is you have to narrow down the gene pool to that particular phenotype na yellow leg, white leg, or dark leg. That is narrowing of gene pool. The narrowing of gene pool makes your own strain in the future. So yun na yung linya mo na white-legged, yun na rin yung linya mo na dark-legged. So, kung may bibili sa iyo ng manok, hindi ka po magkakamali kasi nga ang ibigay mo sa kanila is not coming from an inbreeding. So, yun pala mga kakugi. Avoid inbreeding. Sabi ni Boss John, may time na mananalo din yan, pero eventually, talagang
mas dadami ang mga reject niyan. Pag yun ang binabalik-balik natin. Kaya sa subfamily, nasabi ni Boss June, kung pair lang yung nandyan sa iyo, Boss Patro Aguilar, dagdagan daw ng isang inahin, much better kung dark-legged ang iano mo dyan para mas madali yung markings at saka parang 3 pamilya na rin yan in the long run pag yan na ang parami mo sa manukan mo sa farm mo. So yun,